Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Faith, isang pag-aaral sa devotional. Ang pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Pagninilay sa aklat ng Deuteronomio. Aaminin ko na minsan, kapag binabasa ko ang pagiging makalimutin ng mga tauhan sa Biblia, napupuna ko sila sa aking isipan. Sinasabi ko sa sarili ko, kung ipinakita sa akin ng Diyos ang nagliliyab na palumpong, hinding-hindi na ako magdududa sa Kanya. Ngunit magdududa pa rin ako. At gayon din ang mangyayari sa iyo. Alam ng Diyos ang ating hilig na makalimot. Kaya naman mariin niyang ipinapaalala sa kanyang bayan na sadyang pagtuunan ng pansin ang pag-alala sa kanyang kabutihan. Alam din niya na ang pag-alala ay nagdudulot ng kabutihan sa atin. Sa mga Israelitang nanginginig sa takot habang humaharap sa mga kalabang tila hindi matatalo, sinabi ng Diyos. Baka sabihin ninyo sa sarili ninyo, ang mga bansang ito ay mas malakas kaysa sa atin. Paano natin sila mapapaalis? Ngunit huwag kayong matakot sa kanila, alalahanin ninyong mabuti ang ginawa ng Panginoon ninyong Diyos kay Faraon at sa buong Ehipto. Nakita ninyo mismo ang matitinding pagsubok, ang mga tanda at kababalaghan, at ang kapangyarihan at dakilang pagkilos na ginamit ng Panginoon ninyong Diyos upang ilabas kayo doon. Ganoon din ang gagawin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng taong kinatatakutan ninyo ngayon. Deuteronomio Kapitulo 7 versikulo 17 hanggang 19. Ang pag-alala kung paano tayo iniligtas ng Diyos ay tumutulong upang mapagtagumpayan natin ang takot. Maaaring hindi tayo nakatakas mula kay Faraon, ngunit mayroon din namang sariling mga karanasan ang bawat isa sa atin. Sa halip na mga karwahe ng digmaan, ang hinarap ko ay ang mga nambo-buli noong ako ay nasa ika-8 baitang. Sa halip na malupit na pinuno, mayroon akong nakatrabahong amo na ibinubunten sa akin ang kanyang mga problema sa pamilya at pagod sa trabaho, at madalas pa ay sa harap ng ibang mga katrabaho. Sa halip na tagutom ay naranasan kong walang laman ang palamigan at nakatanggap ng abiso na puputulan na ang aming kuryente. Ngunit kapag lumilingon ako sa nakaraan, ang nakikita ko lamang ay ang sunod-sunod na pagtugon at paglalaan ng Diyos. Isang nakatatandang mag-aaral na biglang dumating noong aking sasaktan na sana ng matindi, isang tagapamahala sa opisina na nagbago ng ayos ng trabaho kaya nailipat ako sa ibang namumuno, at ang sunod-sunod na mga sulat na may kalakip na tulong na walang pangalan noong panahong hirap na hirap akong manatili sa New York. Ang pag-alala sa pagtulong ng Diyos noon ay nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, mga namumuno, at mga pangangailangan sa kasalukuyan. Ang pag-alala rin ay nagbibigay daan upang tayo ay magpuri, sumamba, at itaas ang kabanalan ng Diyos. Nang pamunuan ni David ang pagbabalik ng kaba ng tipan sa nararapat na dako nito, itinuro niya sa bayan ang awit ng pasasalamat sa Panginoon na nagsasabing, alalahanin ninyo ang mga kababalaghang ginawa niya, ang kanyang mga himala, at ang mga hatol na kanyang ipinahayag, Unang Kronika Kapitulo 16 versikulo 12. Pagkatapos ay binanggit ni David ang ilan sa mga himala at paghatol na ito, at nagtapos sa matatag na pahayag, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, na sinagot ng bayan ng, Amen, at, purihin ang Panginoon, Unang Kronika Kapitulo 16 versikulo 36. Bilang namumuno sa pagsamba, ang aking paglilingkod ay nakadepende sa kakayahan kong sambahin ang Diyos anuman ang aking kalagayan sa kasalukuyan. Maraming pagkakataon na gumigising ako tuwing linggo na tila matamlay at walang ganang lumapit sa Diyos. Ang gawin ng pag-alala ay nakatulong sa akin ng higit pa sa aking mabilang. Sa pagbabasa ng aking mga isinulat na tala-arawan, pagtingin sa aking kwaderno ng mga panalangin, o simpleng pag-upo ng tahimik upang magnilay sa kabutihan ng Diyos, muling nabubuhay ang aking pananampalataya at nawawala ang aking pagiging kampante. Ang pag-alala sa pagtulong, pagliligtas, at mga pangako ng Diyos ay tunay na nakapagpapabago ng ating kalooban. Sa lahat ng bagay na dapat nating laging tandaan na alalahanin, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ang pinakamahalaga. Gaya ng paalala ni Apostol Pablo sa simbahan sa Korinto. Noong gabing ipinagkanulo si Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay, at matapos magpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, kinuha niya ang kopa pagkatapos kumain, at sinabi, ang kopa na ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo ay iinom dito, bilang pag-alala sa akin,
Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 23 hanggang 26. Aaminin ko na maaaring makalimutan ko si Kristo kapag tinatanggap ang tinapay at kopo kung hindi babasahin ng kura o ng namumuno ang bahaging ito bilang paalala. Ang laban sa aking isipan ay lalong tumitindi sa sandaling iyon habang nakatayo sa harap ng hapag. Bilang namumuno, minsan ay nag-iisip na ako agad kung ano ang susunod na bahagi ng serbisyo habang nasa bibig ko pa ang tinapay, o naghahanda na agad ng aking gitara habang umiinom naman ng alak. Ngunit iniutos ni Jesus na alalahanin siya, kaya naman sa katahimikan ng aking tahanan, sa oras na aking itinakda para sa pananalangin at pagninilay, sinisikap kong gawin ito ng buong puso. Sinisikap kong alalahanin, at huwag kalimutan, ang kabutihan ng Diyos. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.